Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Posible na bang ma-impeach si Sara sa pagka-vice presidente niya? Bakit ko po ito nasabi? Halina't subaybayan po ninyo ako. Nagpanukala po kasi ngayon ang House Committee on Appropriations. Ay subpina ang Commission of Audit at ilabas ang audit report ng Office of the Vice President at Department of Education. Para sa taon na 2022 at 2023, ang motion ay galing kina Representative Franz Castro at inaprobahan ni Marikina Representative Stella Quimbo ang Appropriations Vice Chair ng nasabing komite. Ano ba itong hinahalongkat ng mga magbabatas na confidential funds? Kung maaalala po ninyo, ito po yung makontrobersyal na 125 million pesos na nagastos ni Sara sa loob lang ng 11 days at ngayon gusto ng ilang mangbabatas na alamin ito at balikan. Dahil questionable pa rin hanggang ngayon kung saan talaga ginastos ni Sara ang pera. Para po sa iba pang detalye ng balita, panoorin po natin ito. Inihayag ng Commission Audit o COA na mayroon na itong audit actions sa isinumiting liquidation reports ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng confidential funds ng mga tanggapan noong taong 2022 at 2023. Naisa na ng isang makabayan block solar na maisa publiko ang findings ng COA. Gayunman, ayon sa COA chairperson na si Gamaliel Cordoba, hindi nila ito maaaring gawin dahil confidential nga ang pinaggagamitan ng pondo. Bunsod nito, naghain na ng mosyon si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro upang maipasabpina ang findings ng COA. Hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report, o yung anumang observations ng COA. Ang mga taong bayan po interesado po dito sa mga confidential funds. Okay? At kung paano ito ginamit. Kung ito ba ay sumunod doon sa guidelines. Okay? Yung joint guidelines. So, may I therefore move, Madam Chair, to subpoena duces tecum be issued to COA for these AOMs or kung meron mang notice of disallowance or suspension issued to the Office of the Vice President and to the Office of the Department of Education. I so move, Madam Chair. 125 million pesos ang natanggap na confidential funds ng OVP noong 2022, bagaman wala ito sa 2022 General Appropriations Act. Samantalang 500 million pesos naman noong taong 2023. Suportado naman ng ilan pang kongresista ang mosyon ni Congresswoman Castro. Mr. Chair, I support the motion of Congresswoman Franz Castro stating and citing the same COA Memorandum Circular. Madam Chair, I'm sorry, pero ka-defer talaga kasi gusto po namin malaman talaga kung ano ang pinagkagastusan dito. And I'm sure very, very curious po ang lahat dito. Kasi nung in-interpolate ko po ito last time, ito talaga yung gusto nating sarhan. Pero come 1 year, hindi pa natin malaman kung saan talaga ginastos. Sa huli, pinagtibay sa House Committee on Appropriations ang mosyon ni Representative Castro na maglabas ng subpoena sa audit reports ng COA kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. By virtue of the oversight power of the Committee on Appropriations, the motion to issue the subpoena second requiring COA to submit the audit report of the Office of the Vice President and the Department of Education and the use of the confidential funds for fiscal year 2022-2023. Hearing no objections, the motion is carried. We will ang aming pumpusan ng posisyon is we will wait for the subpoena and then we will study the matter based on the subpoena that will be issued by the Honorable Committee on Appropriations. Batay naman sa COA na isumite na ang kopya ng accomplishment report ng OVP at DepEd kaugnay ng paggamit ng confidential funds sa Office of the President, Senate President at House Speaker. Yan po mga kabunyog. Ngayon, bakit ko po nasabing posibleng ma-impeach si Sara kung mapatunayan na itong aligasyon ng Makabayan Block ay totoo? Dahil po kung mapatunayan na mayroon talaga siyang ginastos na malaking pera at hindi malaman kung saan napunta, malamang maraming magpapanukala na tanggalin siya sa pagka-vice presidente
dahil ito ay isang malinaw na korupsyon sa gobyerno. Kung maaalala po ninyo, nagpuna itong si Sara at nagsabi na ang isa sa dahilan kung bakit umalis siya. Bilang DepEd Secretary ay ang hindi maayos na pag-handle ng pera ng gobyerno. Pakinggan po natin ito. Haba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang. Merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa ngayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Now who's talking? May gana pa siyang magsalita ng ganun? Eh yung confidential funds na nilustay mo ng 11 days, sa palagay mo maayos ba yun? Mabalik po tayo sa usaping impeachment. Mga kabunyog, kung maaalala po ninyo, nagkaroon ng chismis itong si Harry Roque na mayroon raw na nilulutong impeachment ang Kamara laban kay Sara Duterte. Ito po yung balita. Tinanggi ng ilang kongresista ang alegasyon ni Atty. Harry Roque na meron umunong nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, unang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may planong mag-impeach o magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng Facebook Live kagabi ni Roque kung saan ibinunyag niyang plano raw ito ng ilang mambabatas sa Kamara. Ngayong linggo raw ihahain ang impeachment case. Alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Ngayong araw naman, itinanggi ng ilang leader ng Kamara ang aligasyon ni Roque. Dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero parang wala naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right, parang wala naman pa. So we're sticking to the issues in the House of Representatives. So, baka kailangan medyo madumi yung crystal ball, kailangan na linisan ng konti. Pinabulaanan din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang pahayag ni Roque, pero hindi raw katakataka kung may gusto talagang magpatalsik sa bise. Hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo or ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. So sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Sa ngayon, isa itong chismis, pero kung mapatunayan na ginastos talaga ni Sara Duterte sa sariling benepisyo itong 125 million pesos sa loob lang ng 11 days, mabigat na itong ground or katibayan na i-impeach na itong si Sara sa pagka-Vice Presidente. At hindi lang impeachment ang kahahantungan nitong si Sara. Posible pa siyang makulong kung magkataon na matanggal siya sa pwesto. Grabe. Halos sunod-sunod ngayon ang problema ng mga Duterte. Wala talagang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Sige po mga kabunyog, abangan po natin ang development ng isyong ito. Naway mapanagot lahat-lahat ng nagkasala sa ating bayan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.